Magandang gabi po. This will be our Ash Wednesday, May 5th, healthy reading, which is episode 071. So, titignan natin, no, dahil Ash Wednesday bukas. Ito yung advanced reading para po bukas. So, maraming salamat po sa nagparitual. Kuha muna tayo dito. This is the Ace of Pentacles. Open yourself for new opportunities and take an action. Okay. So, may mga oportunidad sa buhay, no? Ito yung mga bagong pagkakataon, bagong blessing na hindi mo inaasahan. Pero balikan natin, binanggit ko kanina, that is this reading is intended March 5th, which is Ash Wednesday sa mga Katoliko. At sa ibang relihiyon, ito yung araw na nagko-confess ka or inaamin mo yung mga kasalanan mo. Depende kasi yung iba naman inaamin nila sa pastor, sa ministro, sa pare, sa kung ano-ano pa yung mga head nila doon, 'di ba? Pero ang sinasabi dito is Ace of a Pentacle. Ibig sabihin, opportunity na posible makakabawi ka sa finances mo, posible makakabawi ka sa negosyo mo, sa mga losses mo, pero kailangan mo munang i-confess yung mga pagkakamali mo. Alam nyo yung confession, hindi lahat ng mga tao ginagawa yan. Dahil magiging makasalanan ka pa rin sa mata ng Diyos kung hindi mo kayang aminin yung mga pagkakamali mo. Kasi alam nyo, di ba, Katoliko ako, pero depende kasi sa paniniwala mo, no? May mga tao na pumupunta talaga ng confession hall right after mass kasi there are schedule depende sa simbahan paano ka mag-confess. Ito namang mga ibang relihiyon, they do confession, pero sa mga kakilala ko, dinadaan kasi nila sa Bible study, pray over, ano pa ba? Basta meron silang mga gathering kung saan yung members nila ay binibigyan nila ng enlightenment. No, binibigyan nila ng confidence, binibigyan ng lakas ng loob or probably pag-asa. Iyon yung pinaka nakikita kong common sa lahat ng mga tao na relihiyoso. Binibigyan ng pag-asa. Pero, ang pakakatandaan po ninyo, may idadagdag lang po ako. Yung pag-asa kasi, lahat ng tao, meron kasing lakas na i-drive yung kapwa-tao mo na iinganyo ka, huwag kang sumuko, huwag kang bumitaw, huwag kang bumigay sa sitwasyon. Ngayon, kung halimbawa, dahil healthy reading ito, di ba kapag nagkasakit, pinipray over. Kapag nagkasakit, nananawagan ka ng, humihingi ka ng panalangin sa lahat ng tao na gumaling. Wala naman sinabi doon na hihingi ka ng pera. Kalimitan, they broadcast it sa social media para humingi sila ng dasal doon sa may sakit. Ngayon, dito tayo pupunta, no? Kung nagkasakit ka dahil sa barang kulam sumpa gayuma at tinablan ka, ibig sabihin nun,
may kasalanan. Kung ikaw yung tipo ng tao na binarang ka, no? Halimbawa, binarang ka ng January of last year, tapos tinablan ka September of last year. So, ibig sabihin nun, na-consume ng kabutihan yung January to August. So, ibig sabihin, lahat na nagawa mong kabutihan, yun ang naging sandata mo from January to August. Kaya ka hindi agad nagkaroon ng epekto sa barang. So, kung tinamaan ka na or nasaktan ka na, nagkasakit ka na, na-stroke ka na, nahulog ka na sa kung anong nahulugan mo, na-aksidente ka na sa kung anong na-aksidentehan mo, nung September, ibig sabihin, 8 months lang, kung sa buhay mo, ihahalin tulad yon, ibig sabihin, 80%, o pagpalagay na natin 75%, yung kabutihang nagawa mo, versus sa barang na may natira pang 25%. Di ba? So, diyan magbabase kung gaano katagal yung ritual. Kasi babawiin Kaya ka gumagawa ng ritual. Kasi dinadasal mo sa ibang proseso, ibang paraan. Yung pagpapatawad at paghingi ng pabor kapalit na gumaling, mabuhay, maprotektahan, at makawala sa kung ano man ang barang na meron ang isang tao. So, kapag lahat yan na-confess, gagaan ang takbo ng buhay. Ito yun. Kasi ito intended for Ash Wednesday. Isa pang pinakamagandang example. May mga tao na kapag nasa bingit na ng kamatayan, minsan binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magising, makapagsabi kung ano man yung gusto niyang sabihin, or minsan, kahit sa mahinang boses, maamin niya sa mga taong nagmamahal sa kanya kung ano man ang gusto niyang aminin bago siya mawala sa mundo. Pero alam niyo, mas maganda dahil ngayon, 'di ba? First Tuesday, and this reading is intended for Ash Wednesday. Kung kaya mong iligtas ang sarili mo, huwag mo nang antayin na lumala pa bago ka kumilos. Dahil parang ano din yan, parang ospital din yan. Na kapag pumasok ka sa emergency room na OPD ikaw at sinabing i-admit ikaw kasi delikado ng sitwasyon. 'Di ba? Dalawa lang yung choice mo doon. Magpapa-admit ka pero magbibitaw ka ng pera. Uuwi kayo ng pasyente mo dahil hindi mo kaya. At antayin mo na lang kung hanggang kailan ang panahon na ibibigay na hangganan ng mga taong nagbarang, nagkulam, nagsumpa at nagayuma sa iyo. Dahil ang hindi sinasabi ng iba, lahat ng gawa ng tao, hindi po yan nalalagyan ng tuldok ng Diyos natin. Dahil kung binibigyan yan, lahat ng mambabarang patay na. 'Di ba? Kasi sila yung nambabarang Sila yung tumatanggap ng malalaking pera para mambarang at ng tao, mangkulam. So, bakit sila buhay magpahanggang ngayon? Dahil paggawa ng tao, dapat tao din ang magtanggal. Pagbigay ng Diyos, Diyos lang din ang pwedeng bumawi. Sana matutunan niyo yan bago pa mahuli ang lahat. Proceed tayo sa daily episode. Thank you.